Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang balita tungkol po sa cryptocurrency dito sa Pilipinas. Ayon po kay Finance Secretary Ralph Recto, umaabot na raw sa humigit kumulang 6 trillion pesos or $107 billion po yan ang nai-invest ng mga Pinoy sa crypto. Malaking bagay ito dahil ipinapakita nito kung gaano kalaki ang interes ng mga Pilipino sa bagong technology na ito. Pero ano nga bang ibig sabihin ng balitang ito para sa ating lahat? May mga panganib ba o mas maraming oportunidad? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa kung gaano po kalaki ang 6 trillion pesos na crypto investment ng mga Pinoy. Yan, para maunawaan po natin kung gaano kalaki ang halagang ito ay isipin na lamang po natin ang industriya ng BPO, yan, or Business Process Outsourcing, at saka ang Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Yan, ay kalahati lang ng halagang 6 trillion pesos. Ayan, kalahati lang yan. Ibig sabihin ay mas malaki pa ang crypto investments ng mga Pinoy kaysa sa dalawang malalaking sektor na ito. Kaya ayon naman sa crypto expert na si Ginoong Luis Buenaventura, tila napakalaki ng numerong ito kumpara sa mga opisyal na datos mula sa Chainalysis, isang kilalang cryptocurrency research firm. Ang kanilang report noong taong 2024 ay nagsasabing 2.4 trillion pesos lamang ang crypto investments dito sa Pilipinas, kung saan ay bumabo po ng 40% mula sa $66 billion noong taong 2023. Medyo magkaiba ang mga numero pero iisa ang sinasabi. Maraming Pinoy ang seryoso sa crypto. Ngayon ay bakit mahilig po sa crypto ang mga Pinoy? Ayon naman po kay Secretary Recto, maraming dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga Pinoy sa cryptocurrency. Unang dahilan ay ang technology at ang kabataan. Ayan, ang average age ng mga Pinoy ay nasa 25 years old lamang. Ayan, bata, tech savvy at bihasa sa English, kaya mabilis matuto tungkol sa crypto. Pangalawa ay ang digital wallets. Ayan, digital wallets. Mahigit 90 milyong Pinoy ang may digital wallets tulad ng GCash na ginagamit hindi lang pang transaction kundi pati na rin pang invest. Ayan, pangatlo ay ang digital connectivity. Dahil patuloy na nagiging digital ang ating mga serbisyo, mas nagiging accessible din ang crypto investments. Ngayon ay may panganib ba sa crypto investments? Ayan. Bagamat mukhang promising ang crypto, hindi may kakaila na may mga panganib o risk na rin itong dala. Ayan, una ay ang volatility. Ito po yung mabilis na magbago ang halaga ng cryptocurrencies. Isang araw mataas, bukas naman ay bagsak. Pangalawa ay ang regulatory risk. Kulang pa ang malinaw na regulasyon pagdating sa crypto dito sa ating bansa. Kaya posibleng mahirapan ang mga investors kapag nagkaroon ng problema. At ang pangatlo ay ang education gap. Ayon po sa Consensus, isa po itong blockchain firm, 28% lamang ng mga Pinoy ang may sapat na kaalaman sa Web3 at saka cryptocurrency. Nangangahulugan ito na marami pa ang dapat matuto para maiwasan ang pagkakalugi. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor. Yan, kung isa ka pong crypto trader or investor, maraming aral ang makukuha sa balitang ito. Una ay ang oportunidad. Ang mataas na interes ng mga Pinoy sa crypto ay nangangahulugan na mas marami pang platform at saka services ang pwedeng pumasok sa market. Pangalawa ay ang mas mahigpit na regulasyon. Dahil napansin po ng gobyerno ang laki ng crypto investments, asahan po natin na posibleng magkaroon ng mas malinaw na regulasyon. Maganda ito para sa seguridad or security ng mga investors. At ang pangatlo ay ang kahalagahan ng edukasyon. Huwag po tayong tumigil sa pag-aaral. I-explore po natin ang mga resources online para maintindihan natin ang risk at reward ng crypto. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Ang 6 trillion pesos na halaga ng crypto investments ay malinaw na patunay ng pagiging bukas ng mga Pinoy sa mga bagong technology. Gayunpaman, mahalagang maging maingat at mapanuri. Huwag pong mag-invest nang hindi mo kayang mawala. Maglaan po ng oras para matuto at siguraduhing legit ang mga platforms na ginagamit natin. Ang crypto ay hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol din sa pag-unlad or development ng technology at ekonomiya ng ating bansa. Kaya mga ka-crypto, yan, or kababayan, stay informed, stay cautious, at sama-sama tayong maging matalino sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.